Hello everyone, welcome to our JC Videos channel. So for today's video, pag-usapan natin ang Eat, Run, Love, a Chinese C-drama 2025 starring Chen Fei-yu and Sabrina Xuang. So it is directed by Yu Chung-chung, one of the directors of Everyone Loves Me. So ang Eat, Run, Love follows the story of Ding Shitong and Gang Yan. So si Ding Shitong, si Sabrina Xuang, focus siya sa kanyang pag-support sa family and pagbabayad ng utang. So, nagkautang-utang kasi sila nung namatay yung papa niya. Yun naman yung kaibahan ni Gangyan. So, si Gangyan ay carefree and hindi siya nag-aalala pagdating sa pera. So, meron silang business and nagagawa niya yung gusto niya. So, nagkita sila sa university at nagka-inlavan. So, sobrang compatible nila as in lahat ng parang pag may naisip sila, same sila nang naiisip, may gagawin, same nang gagawin, ganyan. So, sobra nilang sinusuportahan ng isa't isa hanggang sa maging debt-free na si Ding Shitong at yun naman yung kinaibahan or nagkaroon ng problema sa pamilya ni Ganyang. So, dahil sa problema ng business nila Ganyang, yung tatay niya na ganid, tinakot si Ganyang na idadamay niya si Ding Shitong. Kaya naman no choice to si Ganyang kundi hiwalayan si Tong Tong. So, naghiwalay sila after 6 years. Nakita ulit sila dahil sa isang project and ayun na, the story goes on. So, what are my thoughts in this story? Medyo gusto ko lang sabihin na congratulations self dahil natapos ko tong Nakikita mo naman, di ba? kahit hirap na hirap akong tapusin. Grabe, sobrang nakaka-frustrate tong drama na to. Actually, mataas yung I had high hopes in this drama. Kaya lang, hindi ko alam kung anong mafe-feel ko. Excited pa naman ako kasi after Lighter and Princess, ngayon ko lang ulit mapapanood si Chen Fei-yu. Pero yun na nga, ito yung nangyari. So, umpisa pa lang dun sa Love at First Sight King Emirate nila, hindi na convincing. Parang napapaano lang ako, ha? Sabi ko, sige lang, go lang dahil kay Chen Fei-yu. Dahil sa Lighter and Princess, ang ganda ng story. Parang same scenario din eh. From present, tas bumalik sila sa past. Parang ganun din. So sabi ko, gaganda pa to. And speaking of Lighter and Princess, singit ko lang, no? May mga konting pagkakahawig na ibang scene sa Eat, Run, Love, sa Lighter and Princess. Pati yung company ni Ganyang. Dun sa Lighter and Princess is LP. Dito naman LT. Ano ba? Pero hindi naman sila totally magkaparehas kasi nga, yung Lighter and Princess gusto ko and ito medyo hindi ko siya masyadong nagustuhan. Sa Lighter and Princess, okay Lee Shun. Kaso pagdating dito talaga sa Eat, Run, Love, naloloka kay Chen Fei-yu. Grabe, ginawa niyong stalker si Ganyang kasi paulit-ulit na sinasabi ni Ding Shitong na ayaw niya na, wala na chance na magkabalikan tayo. Pero ito naman siya, kilala ko si Ding Shitong, ganyan. So, nagmukha siyang stalker dito para sa akin. And, lagi siyang sumusulpot, kahit na, alam mo yun, parang napaka-imposible as a CEO ng kumpanya na dapat busy siya. Pero, madalas may time siya para, ewan ko, kahit na pinapahiya na siya ni Ding Shitong, tuloy pa rin siya. Ito namang si Ding Shitong, lagi niya sinasabing ayaw niya na, pero lagi rin siyang tumutulong. Kumbaga, hindi rin niya natitiis si Ganyang. Kaya to si Ganyang, nagkakaroon ng may pag-asa pa kasi ganyan. Napaka-undecisive ni Ding Shitong sa part na to. So, hindi mo talaga alam kung ayaw niya na or gusto pa niya, ayaw pa niya, ganyan. Push and pull method or feelings ang ginagawa dito ni Ding Shitong. Parang hindi niya talaga alam kung babalikan pa niya or hindi. Pero, for me naman, naiintindihan ko naman siya kasi nga, nung time na nakipaghiwalay si Ganyang, yun yung time na nawala yung mama niya. Kasi kung hindi nakipaghiwalay si Ganyang, siguro naagapan niya yung mama niya. Naiintindihan ko rin siya na parang gusto niya or mahal niya pa si Ganyang, pero hindi niya may bigay ng buo kasi nga, nag-remind sa kanya yung nangyari dun sa mama niya. So, gets naman din. Pero, dapat hindi niya na binibigyan ng pag-asa kung talagang ayaw niya na. And, ito na nga, konting spoiler. From episode 16, episode 27 pa lang siya nakapag-decide na talagang mahal niya pala talaga si Ganyang and pinatawad niya na si Ganyang. So, imagine, isang episode na lang yung magiging masaya sila. May halong business pa na, Diyos ko,
Sana man lang, deserve nila na sumaya kasi nga sa mga pinagdaanan nila. Pero parang, tapos yung hinihintay ko pa na, yun nga, ma-address yung issue sa mga mental issues, ganyan. Hindi nila masyadong na-address or wala silang nabigay na magandang bagsak dun sa ganyang issue. So, para sa akin, hindi talaga, medyo tagilid talaga yung pagsusulat sa kanila. So, yung story naman ni Ming Mei, tsaka ni Mr. Shin, so, parang may pag-asa pati. Kaya lang, bigla ring nag-abroad si dahil nga sa kanyang mga goals sa buhay. Nag-abroad siya para kay Boting ba pangalan nun? Basta yung may naging asawa siya and then nagkaanak sila. Tapos, babalikan niya rin pala si Mr. Shin kasi parang gusto niya, parang ang bilis, no? Kakahiwalay pa lang nila. Bigla niya nang si parang, buti na lang talaga na-enjoy ko yung story ni, ni Shu Chenshi tsaka ni Wangi. So, buti pa yun, maganda-ganda pa yung parang icebreaker dun sa lahat ng mga nangyayari dito sa drama. So, hindi ko talaga nagustuhan yung pagkakasulat ng drama na to. Buti na lang talaga, naging maganda yung ending. Spoiler na naman. The OSTs are good. I like The World Is Only Us by Liu Yuning and Don't Let Me Go by Chen Feiyu and Sabrina Xiang. So, in terms of acting naman, first time ko lang mapanood dito si Sabrina Xiang. And ang galing niya, nagalingan ako sa kanya. Actually, napaiyak niya nga ako dun sa episode na nag-break sila ni Ganyang. So, ang galing niya dun, napaluhan niya ako, dalang-dala ako sa emosyon niya. And si Chen Feiyu okay din, yung mga teary-eyed niya na pag-acting. Kaya lang, kahit anong galing ng acting nila, hindi talaga nila nadala yung story or yung plot or yung pagkakasulat. So, for me, 2 hearts over 5 Eat, Run, Love. So, sorry. Para sa akin lang naman to. So, kung napanood yun yung Eat, Run, Love, let me know your thoughts in the comment section, guys. PS, this is my thoughts only in this drama. So, yun lang. Thank you for watching and hope to see you on our next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more videos. Bye!